Hello guys, a quick update for today. Ano ba ngayon? Today is March 10 and it's already 9 o'clock p.m. I'm still figuring out what motorcycle to buy for our OTW series. Definitely not bringing the old bike. Marami na siyang sira eh. Marami na siyang sakit and I don't want it to ruin yung ating biyahe. Although, pwede naman siyang ipaayos, pero to think yung magastusin natin to fix it, parang kalahati na ng presyo ng brand new na motor eh. So, might as well bilhin na lang siguro ng second hand or installment. I'm thinking of ADB 160 eh. Kasi parang it's time na rin para to replace the old bike. Tagal na rin eh. 2009 pa si DJ eh. Marami ka na rin problema. Ang hirap na siyang paayos. Kasi nga modified, custom built, ang daming modification na wala naman sa lugar. So I'm thinking of getting again a scooter. Pero this time ADV since palabak dito sa place natin. And madalas lapok. So kailangan mataas yung clearance ng motor. And pwede ko rin siyang gamitin nga pang long drive. I'm not sure lang if it can withstand yung mga off-road na dadaanan natin if ever. Or mga uphill. Pero I think based sa discussion namin ni ChatGPT mukhang okay naman siya. And it's really helpful yung ChatGPT sa ating planning stage for the OTW series or yung On The Way series. And ADV 160 or ano pa bang pwede? I think yun lang ang pwede. Otherwise magmamalaki na tayo, which is di pa kaya ng budget sa ngayon. So medyo budget meal muna. Actually hindi nga siya budget meal eh. ADV 160 medyo pricey din siya. Pero natutuwa ako sa specs niya kasi parang gitna lang siya and may enough power. Hindi ko na kailangan palit ang gulong. Dual sport na siya. So pwede na natin pambiyahe ng Samar pagka natuloy yung project ni Bayaw. Ano pa ba? Ayun, I'm still praying na masold natin yung mga properties na for sale. Dito natin kukunin yung resources natin for the trip. Even yung biyahe natin to Samar and back. Yun, lately maulan dito sa Bohol. Kaya meron pa rin umalaw. Medyo steady lang muna kasi maputik ulit lapok. I try to reach out sa mga other possible na mag-partner sa ating series and I'm still waiting for their replies. Pero parang it's okay. Pwede mo naman gawin silently yung mga works. Yung other purpose natin which is sharing ng gospel. Hindi na siya yung may main na content. Ang importante naman is maka-reach out talaga tayo. Siguro we will just take pictures or snapshots kung meron tatanggap kay Christ. Hopefully meron, no? Kasi mahababang trip. At least meron siguro kung kasama na isa o dalawa. Kasi mahirap naman mag-travel mag-isa. Especially we were traveling sa mga unknown lugar. And yung pa isang pinag-iisipan ko din kung pinag-pray ko din sa sana kung kailangan ko ba magsama ng cameraman na dedicated for shooting. Yun. So kung merong gusto mag-volunteer na camera / motorcycle rider. Yung tipong naka-install lang din sa helmet mo. Pero may handheld din siguro eventually. Diba kasi yung merong hiwalay talaga na cameraman na susunod lang sa biyahe. Ang role talaga is mag-shoot lang. Isa pang naisip ko kanina is we'll do this 40 days. Parang 40-day challenge, Philippine Loop. We will not try to cover as many places as we can as long as makaikot tayo ng Philippines. Importante is yung quality. Hindi naman quantity. So parang 40 days para biblical din. 40 days of struggle ni Christ or 40 days and 40 nights ni Noah na naglayag sila. So maraming 40 days eh. Kung magkakaroon siguro ng budget, can pay the cameraman. Pero kung wala, it's either hanap tayo ng volunteer na chachi lang ang libre. Libreng food, libreng accommodation, or kung sino lang isasama, kanya-kanya install na lang ng action camera sa kanilang mga motor. Pero wala pang confirm, I'm not sure kung sino talaga sasama, and wala pa rin confirm kung kailan ma-launch. Hopefully this summer nga sana, kaya lang baka too tight na kasi March na. Maganda sana kung March or April para summer, para hindi masyado maulan. Kaya lang ang init ng ano. The other one na pwede is during Burr months, papuntang Pasko para malamig ang biyahe. Pero we'll see. Kung ano yung will ni God sa plan natin, kung kailan matuloy ito. We will cross the bridge when we get there. Other stuff like yung mga dadaling gamit. I'm planning to do minimalist na set na minimal gears. Yung pala kailangan ko nang bumili ng extra batteries for the drone. Pero pwede naman ako manghiram. Baka manghiram na lang muna ako pala. Tapos, yung mga dadalahing damit, minimal siguro. Siguro 1 to 2 na utility pants pa tawag din. Basta yung pang biyahe na pants. Plain t-shirt na lang na same color for continuity. I might need a new helmet. Yung talagang legit na helmet. Ano pa ba? Yung jacket na talagang waterproof.
importante yung jacket kasi minsan malamig, lalo pag umulan. And maybe a rain gear. Overall ba tawag doon? Kasi pang whole body. At else, very helpful talaga si ChatGPT. Sa dami ng tanong ko, like yun nga, number 1 yung motor na gagamitin. Yung budgeting, siya na rin ang pinag-compute ko. Parang mura lang naman ang abutin. Ang medyo mabigat lang na naisip ko dito is yung accommodation. Kasi we cannot do camping all the time eh. Kagaya din sa long way series, parang hindi naman all the time naka-camping sila. So, isang iniisip ko is parang yung ginawa ng apostles na we knock on the doors and makikitulog tayo sa mga bahay-bahay. Pero kung hindi kayo tanggapin, sabi sa Bible, pagpag nyo lang yung sandals nyo, and go ahead. Sa nature naman ng mga Filipino, very hospitable. I'm thinking mga barangay kagawad, mga barangay tanod lalapitan natin. Kung pwede lang makitulog. Kahit sa basketball court nga, tapos pwedeng doon lang mag-tent. Tapos may CR lang. For 1 night, 2 nights lang naman, ganun lang naman. And in parallel, baka sa kanila natin coordinate yung feeding program. I promise naman that we will be very transparent, similar dun sa ating feeding programs before, yung sa Alay Ginhawa. We will do it 100% transparent na talaga nakapublish lahat ng expenses. Yung ating hihinging donation sa mga mag-sponsor, even sa mga brands na gusto mag-sponsor ng ating trip, mostly gagamitin talaga natin for donations, for feeding programs, or parang relief. So, relief program siguro. It's easier to gather people kung merong konting kainan, and that way we can also share some prayers, some Bible verses. Kumbaga mabilis ang Bible study and quick na gospel sharing, no? So kung makatukulit ako sa mga puso ng mga brothers and sisters natin, kung meron kayong mga extra budget that you want to donate sa ating mission, and it's welcome po. We are already accepting, and I will post the GCash account sa description below. Parang wala na nga akong boses ngayon eh. Because of the weather. Lamig eh. Lamig ng tubig kanina. Nag-shower ako. Grabe. And ano pa ba? Very exciting, very challenging tong biyahe na to. Although Philippines lang naman siya,